Ayun, live po tayo. So, magandang gabi po, dito po sa bansang Pilipinas. Mag-alas 7 na po dito. 6:30 po in the evening dito po sa bansa po natin. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga Pilipino, saan mo po kayo sulok po ng mundo nandun, magandang buhay po sa inyong lahat. At syempre, gayon din po, binabati po natin yung mga kababayan po natin, mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho po sa iba't ibang panig po ng mundo. Ano po? At saka siya nga pala, binapati din po natin yung mga kababayan po natin na kasamahan po natin na dati nandyan po sa Bahrain. Ano po? Alam po ninyo, ito lang po yung masasabi ko sa mga kababayan po natin na nandyan po sa Bahrain. Dahil ito, kausap po natin kahapon yung kababayan po natin na nagtatrabaho po dyan sa Bahrain. Napakadami daw po ng case po ng COVID po dyan. Ano po? Kaya nga ito yung sinasabi po natin sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo dahil alam naman po natin, alam po ninyo itong COVID-19, napakasimple lang po ng gamutin. Ano po? Kung wala po kayong mabili na Decolson syrup, ano po? Diyan po sa Bahrain, ano po? Mag-ano po kayo, ang i-take nyo na lang po dito, si Nilo Salazar, Nilita Salazar is watching, mabuhay ka, salamat sa panonood. Ah, mag-ano lang po tayo, magandang kape din po. Inom po, magpakulo po tayo ng tubig na may asin, ano po, yung maligamgam, yung kaya po nating tawag dito, yung kaya po natin yung init, ano po. Kung kayo po may lagnat, ubo at sipon at yung nangangati, yung lalamunan, ano po, mag-take po tayo nito, yung pinakulong tubig. Pagkatapos po, lagyan po natin ang lagyan po natin ng asin. Pag maligamgam na, inumin po natin. At saka yung vitamin C, may nabibili naman po tayo sa Bahrain, ano po, yung kung mayroon po kayo nabibili diyan, yung potency ano po, ito po yung umaga at saka po gabi na i-take po natin. So yun po yun. Dahil ito na balitaan nga po natin na napakadami po ng kaso daw po ng COVID-19 diyan po sa Bahrain. Kaya nga po, ako po ay nananawagan sa mga kababayan po natin na sana magkaisa po tayong lahat, tulungan po natin yung mga kababayan po natin na sana po i-share po natin itong video po na ito, ano po. At saka alam po ninyo, nadadalang po yung paglalay po natin dahil ito tinitimbang-timbang po natin, tinitignan po natin yung sitwasyon. Ano po, alam nyo sa totoo lang, minsan naisip ko parang hindi ayaw ko na mag-live, ano? Parang ayaw ko nang mag-live, tinatamad na po tayo. Dahil po sa nakikita po natin na talagang parang Susi Mandawi Reyes is watching. Ma'am, magbuhay ka. Salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Susi, diyan po sa bansa po ninyo ngayon. Alam ko nasa Hong Kong po si Ma'am Susi Mandawi Reyes. Mabuhay po kayo. Salamat po ng marami. Alam po ninyo, sa totoo lang, ito nga po, nakikita po natin at parang ayaw na ho nating mag-live. Ayaw na ho nating makialam dito po sa nangyayari dito po sa po natin. Pero sabi ko nga po, ah, kung hindi ho natin sasabihin ito, kung hindi po natin gagawin po ito, sino pong gagawa po nito? Sa totoo lang, ito nga, kagaya nga po nito ni itong si Madam Susi, hindi rin po tumitigil ito. Ah, napakadami pong mga kababayan po natin na mga Pilipino, particular po dito sa iba't ibang bansa na talagang ito, mahal na mahal po nila ang ating presidente. Saka ito nga po ang ano po natin ngayon dito, suportahan po natin na sana magkaisa po tayong lahat, magingay po tayo, isulong po natin at wag po tayong titigil po dito dahil tayo po talagang nawawala na po tayo ng gana. Kaya nga kung tayo ay patuloy na magsasawalang kibuho dito, wala pong mangyayari po sa bansa po natin. Partikular po dito, alam po natin, nalalapit po yung eleksyon. Ano po, tayo po, hindi po tayo nag-endorse ng anumang mga politiko po dito. Kaya lang po kung ganito po yung sistema, na kagaya nga po ng sinasabi po natin, dalawang bagay lamang po yung dapat po na mangyari dito sa bansa po natin. Una po dito, kapag po naalis, ano po, alisin lang po itong Smartmatic. Ano po, pag naalis po yung Smartmatic, at ma-implement yung death penalty sa bansang Pilipinas, wala na po tayong problema. Ano po ba yung paraan para maalis? Ano po yung Smartmatic po na ito? Endorse po natin itong hybrid election, ito pong hybrid election po na ito po yung napakabisa, no? Napaka-effective po nito kung pakikinggan po ng gobyerno po natin. Itong sinusulong po nitong mga kababayan po natin, particular po dito kay Atty. Glenchong at saka siyempre yung mga batikan ng mga vloggers na kasama po natin, isa na rin po dito si Madam Susi Mandawi na talagang sinusuportahan itong hybrid election.
Alam po ninyo, ito lang po yung talagang solusyon. Bakit po natin sinasabi na dapat matanggal yung Smartmatic? Alam po ninyo, sabihin ko man po sa inyo ngayon, pero siyempre hindi ko kayo maniniwala. Sabihin nyo nasisira po yung tuktok ko, no? Pero alam po ninyo, sa totoo lang, kapag ka po hindi natanggal, hindi naalis yung Smartmatic sa bansang Pilipinas, wala na hong pag-asa yung bansang ito na umasenso. Alam po ninyo, kaya nga sinasabi po natin, itong nangyaring 2016 election, presidential at saka po senatorial elections, ano po, ito po napakatindi ho ng nangyari po dito. Siguro kung ako sasabihin ko po ito, baka kinabukasan or baka ngayong gabi or kinabukasan po dito, baka bigla ho tayong damputin po dito, ano? Kaya nga po tayo, siyempre iniingatan din po natin itong sarili po natin dahil sabi ko nga po, kung ititigil po natin ito, kung titigil po tayo dito sa ginagawa po natin, wala pong mangyayari po sa atin. Hindi ko po sinasabi dahil po sa akin, gaganda yung bansa po. Hindi po yon. Kumbaga, ginagawa po natin ito dahil mahal po natin ang bansa po natin. At saka siyempre, nakikita po natin itong pagbabago na nangyari sa bansang Pilipinas at yung ginagawa po ni President Duterte. Ako po, bilang Pilipino, ako pinagpapasalamat dahil nagkaroon po tayo ng kagaya po ni President Duterte na talagang ito, dahil po sa kanya at saka isa na rin po, talagang siya po hinubog ng panahon, hinubog po ng Diyos para imulat ang mga Pilipino po sa katotohanan dahil matagal po tayong binulag sa kasinungalingan. Alam po ninyo, ito yung punto po natin, ito yung punto ko. Kapag hindi po natanggal itong Smartmatic Comelec po na ito, itong ginagawa po nila, 2016 election, napakarami, napakatindi po yung nangyari po dito. Sasabihin nyo po, may ebidensya ka. Alam po ninyo, hindi po na natin kailangan isa-isahin pa ito dahil sinasabi ko nga po dito, pansinin nyo lang, tingnan nyo lang po kung ano pong nangyayari po ngayon. Napakatindi po ng mga corruption na nangyayari the past administration. That was Aquino administration. Ano po? Alam po ninyo, ang bansang Pilipinas hinubog ng panahon at inilagay si President Marcos para ayusin yung bansang ito. Ito, napagtagumpayan po ito during Marcos administration. Siya po ay talagang hinubog po ng Diyos. Kung ano po yung ginawa kay President Duterte, diyan po ginawa kay President Marcos po. Alam po ninyo, talagang ito, napakatalino po ng ating President Marcos during that time. Inayos niya po yung bansang Pilipinas. Nakita po natin, napakaganda po ng bansang ito. Hindi po ganyang katindi po yung corruption itong pag-alsa ng CPP and PND po na ito dahil sa leadership po ni President Marcos. Inayos niya yung bansang Pilipinas. Nakita po natin ito. At itong sinasabi po nila na ninakaw na yaman po ng Marcos dito sa bansa po ito, alam po ninyo, may will and testament po ito. Ito po, inayos lahat ng President Marcos itong mga kayamanan po na ito. Hindi po niya ninakaw ito. Ito po, inayos po ito. May will and testament po dito. Ito po ipamamahagi. Base po doon sa will and testament, ito po ay pag-aari ng mga Pilipino, pag-aari po ng Pilipinas. Ito po ipapamigay sa mga kababayan po nating mga Pilipino. May may dokumento po tayo diyan. Ito po, hindi po ako nagsasalita ng bla 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 na wala pong ebidensya. Kung gusto po ninyo, sinasabi po nila na ang Marcos daw magnanakaw, kesyo ganito, ganon. Ako po, wala po akong personal na commitment dito sa Marcos family. Punta na lang po kayo doon sa Ilocos Norte. Dahil ito po, 3,500 na kaso na ipanalo ng Marcos. Wala po silang talo po dito. Lahat po ito, local at saka po international na ipanalo po nilang kaso na sila po ay hindi po nagnakaw. Yung mga kaso na ibinibintang po sa kanila, ay ito po yung napatunayan po sa korte. Kaya kayong mga walang alam, kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Ito nga po, nakita po ninyo, inayos ni President Marcos yung bansa po natin, bansang Pilipinas. Pagkatapos po dito, nung pumasok ang pamilyang Aquino sa bansang Pilipinas, nagkanda-windang-windang po yung bansa po natin. Sinira ng pamilyang ito, sinira ng Aquino family, yung ipinundar po ng Marcos family. So, kaya ganyan na lang po, takot na takot ang Aquino, itong mga Liberal Party, na makabalik ang Marcos dito sa bansa po natin. Dito po sa pamamalakad bilang presidente po ng bansang Pilipinas. Dahil yan, ayaw po nila na mangyari po ito. Alam po niyo, ito nga po yung sinasabi ko, alam po niyo, dapat po tayo, mag-isip-isip po tayo. Ano po?
Si Pili Ada is watching, ma'am. Mabuhay ka. Salamat sa panonood. Mag-isip-isip po tayo. Ito po yung time na bigyan po natin ng panahon yung sarili po natin para makapag-isip. Dahil po, alam nyo, sa totoo lang, kung malawak po kasing usapin itong Democrat, sila po ito po yung, alam naman po natin kung sino yung nasa likod nitong mga Liberal Party, itong mga dilawan, na wala na po silang inisip na gawin, kundi puro paninira. Kahit po sinong maupo, wala po silang inisip po dito, kundi sirain yung bansang ito. Na hindi na nila naisip, na ito po bansa rin po nila ito dahil sila po ay nasa Pilipinas. At yung iba po dito, alam po natin, nasa posisyon, Leni Robredo. Say for example, Leni Robredo. Liberal Party po ito. At saka po itong mga ibang mga senatorial Liberal Party senador. Nakita po natin kung gaano nila sirain yung bansa po natin. Alam po ninyo, ito po hindi po usaping no? Hindi po tayo gumagawa po ng kwento. Ang masasabi ko lang po dito, isipin nyo po, itong bansa po natin, napakaganda. Talagang ito, lahat po ng kayamanan sa buong mundo, ito talaga inilagay ng Diyos dito sa bansang ito. At ito po talaga, Philippines is the richest country in the world. Tayo po yung pinakamayaman po na bansa sa mundo. At hindi lang po ito, lahat po ng minerals nandito na. Bakit po natin sinasabi? Isipin nyo po dito, magpunta po kayo sa Middle East, sa iba't ibang bansa, wala po silang sarili na hindi kamukha ng Pilipinas. Napakatindi po ng palayan po natin, mga gulay po natin, nandito na po lahat. Kumain po tayo ng gulay, kumain po pa ng prutas, ihagis po natin sa lupa, ito po itutubo. At napakaganda po ng klima sa bansang Pilipinas. Sana po ito maisip po natin, maisip ng mga Pilipino, kung bakit po natin gusto na magkaisa po tayo. Alam po ninyo, isa lang po yung masasabi ko po dito. Hindi ko po kayo pinipilit, kung ayaw niyo pong maniwala, okay lang po sa akin. Dahil ako, sinasabi lamang po natin yung totoo. Alam ninyo, ang susi ng tagumpay po natin, hindi po ako namumulitika po dito. Nakikita po natin kung ano pong ginagawa ni President Marcos noong araw. Kaya pilit po natin sinasabi, ito yung panahon, ito yung time na sana po bigyan po natin ng tuon ng pansin. Bakit hindi tayo magkaisa? Kay Liberal Party ka man, ano man yung tawag dito, ano man yung partido mo, nakikiusap ako, sana po. Ito lang po yung masasabi ko. Ito pong panahon po ng eleksyon, mag-isip-isip po tayong mabuti, tingnan po natin kung ano po yung karapat dapat at sino po yung karapat dapat na iboto po natin bilang leader po ng bansang ito. Alam po ninyo, pag si Bongbong Marcos yung naging presidente po natin, na brainwash po ng husto yung mga Pilipino ng mga Aquino. Sinira po nilang husto, sinira po nila ng bonggang-bongga, ng todong-todo si Bongbong Marcos. Ako po, nakita ko po yung kakayahan ng isang presidente sa pamumuno ni President Rodrigo Roa Duterte. Talagang wala po tayong hilig, wala po tayong hilig sa politika. I am not a political person. Alam po nyo yan, wala akong hilig po dito. Minsan hindi po pumasok po sa isip ko yung sumuporta ng isang kandidato. Pinag-aralan ko po ito at saka po talagang nakita ko yung puso nitong si President Duterte. Nakita ko po yung layunin niya, yung kanyang plano dito sa bansa po natin. Alam ninyo kung ano yung kanya pong mga sinasabi at ito'y nakita po natin, isa-isa nagsipaglitawan itong programa, itong infrastructure development programs na sinasabi ni President Duterte nung eleksyon. So, nakita po natin ito, sinuportahan po natin, pinanawagan po natin ito sa buong mundo. Talagang ito, inubos po natin, ginugol po natin yung panahon po natin dito. Di ba? Nakita po natin, talagang siya po nagkaisa po ang mga Pilipino. Duterte diehard supporter, naging leader po tayo, lahat po ng groups sa iba't ibang panig po ng mundo, naging administrator po tayo ng Duterte groups. Ano po? Ako hindi ko po ipinagyayabang ito dahil nagpapasalamat po ako dahil nagtiwala po sila sa atin, binigyan po tayo ng pagkakataon. Kaya ganyan po yung mga post po natin, nakikita po ninyo, talagang tayo, nagpursige po tayo. Kaya ito nga sinasabi ko po, tayo pong lahat. Si President Duterte, hinubog po ng panahon, hinubog po ng Diyos, inilagay ng Diyos para mamulat sa katotohanan ang mga Pilipino. Alam po ninyo, yan po yung plano ng Diyos na si President Duterte ang maging
pangulo ng bansa po natin. Kaya nga ito, nakikita po natin ito, na bulgar, yung criminality, drugs, corruption dito sa bansang Pilipinas. So, ayan po yung papel ni President Duterte. Kaya nga po, sinasabi po natin, kaya ako, sinasabi ko po ngayon sa inyo, mga kapatid, ano po, isa lang po yung pag-asa po natin. Ito yung susi po ng tagumpay po natin. Kasi po alam po ninyo, kaya maraming, hindi lang not only Liberal Party, ano po, yung kumukontra na makabalik yung Marcos sa posisyon. Bakit po? Ito po itong Democrat, sila po yung talagang number one po dito na talagang kumukontra ho dito. Kasi alam po ninyo, kapag napagtagumpayan po natin, hindi lamang po Pilipinas, kasi dito sa pating West, ano po, dito nanggagaling yung mga resources po nila. Pating West, ito. Dito sa Asian countries, ano po, dito po nanggagaling. Particular po dito sa bansang Pilipinas. Alam po ninyo, kapag ko po naging presidente, si Bongbong Marcos, kapag siya po ay nakabalik po dito sa pwesto, lahat ng bansang ito, luluhod sa bansang Pilipinas. Bakit? Napakadami pong, meron po tayong katibayan, may mga dokumento po dito na talagang lahat po ng bansa, nakapirma po sila dito, may kasunduan, agreement po ng bawat bansa, Amerika, London, etc. All over the world po ito, buong mundo po ito may utang po sa Pilipinas. Ano po? Ito yung ayaw po nila na mabalik ang Marcos. Dahil po, kapag sila po ay nakabalik po dito sa pwesto, tapos na po yung boxing. Sa gusto po nila, luluhod po sila sa bansa po natin. Dahil ito kikilalanin ang bansang Pilipinas na pinakamayaman na bansa sa mundo. Bakit po? Kasi po ito, nag-mature na po yung bonds na inutang ng mga bansang ito sa bansang Pilipinas. So, ang interest lamang po yung ibabalik po sa atin. Sobra-sobra po ito para sa mga Pilipino. Ganyan po katalino mag-isip. Ganyan po kabilis mag-isip itong Marcos po na ito. Si Apo Lakay. Kaya po ganyan na ayaw po nilang makabalik sa pwesto. Dahil hindi lamang po Liberal Party, kundi yung mga iba't ibang bansa po na ito na umaayaw kung bakit ayaw po nilang pabalikin ang Marcos. Yan po yun. Wala po tayong ano po dito. Walang commitment, no? Hindi po ako committed sa pamilyang ito. Kundi nakikita po natin yung po yung istorya. Kaya nga po yung mga tao dyan na nagdadaldal na magnanakaw ikaw si Marcos, si ganito, patunayan po ninyo. Ako, hinahamon ko kayo. Patunayan nyo po yan. Dahil ako po talagang nakita po natin nasa warehouse po ng Marcos doon sa Ilocos Norte, nandyan po lahat po ng magpapatunay ng mga dokumento po dito na talagang ito pong mga Marcos Wealth na sinasabi po nila, ito po talagang may mga dokumento na talagang may mga papeles po dito na magpapatunay na ito po, isipin nyo po 3,500 po na kaso na ipanalo po ng Marcos. Punta po kayo sa Ilocos Norte. Pagkatapos hindi yun yung issue po natin. Ito pa lang, nandito pa lang po tayo, nag-uumpisa pa lang po tayo. Ang mga pag-uusapan po natin po dito, dahil tayo siguro sa lahat po ng mga kababayan po natin, iba't ibang panig po ng mundo, ay ng Pilipinas, I'm very sorry. Iba't ibang panig po ng Pilipinas, ano? Yes, Sir Ray, salamat po. Sino ba ito? So, the person is watching, mabuhay po kayo. Alam po ninyo, tayo po ay binubuo po ng 43,000 na mga barangay sa buong Pilipinas at 1,780 na municipalities sa buong Pilipinas pa rin. Alam nyo, siguro na-experience po natin sa mga barangay, ano po, yung minsan matutulog na po tayo, magpapahinga po tayo, nakakaranas po tayo dito, yung narinig po natin na itong mga motorsiklo na napakaingay. Tayo po hindi po natin tinututulan, hindi po natin sinasabi na huwag silang dumaan sa kalsada. Ang sinasabi po natin dito, kung big bike, kasi ang authorized lang po na mag-ingay, na maingay ang tambutso, mga big bike, di ba? So alam niyo po dito, kahit yung ordinaryong motor, ay kung magpatakbo ng motor, talagang hinaharurot po dito, at alam din po natin na isa rin po ito na dahilan, yung maiingay na tambutso dito, yung pamamaril ng isang matanda doon po sa Cavite, na ikinasawi ng isang motorista dahil po sa sobrang ingay po ng motor. Ano po? Kaya nga ito nga, sinasabi po natin, may solusyon po dito. Madali lang po yung solusyon. Pagkatapos ito nga po, yung isa pang pag-usapan po natin dito, itong walang katapusang vaccine. Ano po? Tapos itong mga political issues. Isa-isahin po natin ito. Ano?
Pagkatapos po dito yung itong pang-apat no pag-usapan po natin. Ito nga pong kaso nitong pamilyang Aquino, ano po? Huwag na ho tayong mag-expect na makukulong ho sila dito. Dahil gusto niyo malaman kung bakit. Mamaya po, i-discuss po natin, pero pag nagbago yung ihip ng hangin, baka huwag na lang humuna kasi napaka-sensitive po yung usapin po na yan. Pagkatapos po ito, ang sinasabi po natin isa pa po dito, itong, ano ba ito? Hindi ko masyadong mabasa ito. Itong mga nangyayari dito sa bansa po natin, number one pa rin dito pag-usapan po natin, syempre itong corruption. Di ko ba? Itong corruption napakatindi din sa bansa po natin. Alam po natin. Ano sinasabi niyo ulit? Hindi ko masyadong mabasa. Tapos po ito, ang isa pa ho dito, alam naman po natin na napakatindi ho ng corruption na nangyayari po dito sa bansang Pilipinas. Ano po? Kaya nga po tayo mga Pilipino, mga kababayan po natin na sana alam naman po natin, nakikita naman po natin kung ano po yung nangyayari. Alam po ninyo, hindi ho natin dapat ito ibintang sa gobyerno po natin. Hindi ho dapat natin ibintang ito kay President Duterte. Dahil bakit? Kasi po unang-una po dito, siya nga po mismo sinasabi niya po dito, nung siya po ay tumakbo bilang presidente, may wala po siyang isang kabinete. Itong corruption po na ito, napakaganda po ng hangarin ng puso ng ating Pangulong Duterte. Pero ang naging problema po dito, yung kanilang mga inappoint po dito, siyempre hindi dahil iniisip po na ating Pangulo dahil kilala nyo itong mga tao po na ito, kaya sila po ay nasa posisyon ngayon. Ngayon, ang naging problema po dito, itong mga iba na ina-appoint po ng ating Pangulo ay talagang na-involve po sa corruption. Ang ano ko lang po dito, sana po, involved na po sa corruption, dapat po ito hindi lang ililipat, hindi lang po dapat sisibakin, dapat po ito kasuhan, ikulong, di ba? Dapat po ito kasuhan, ikulong, hindi yung ililipat lang kung kani-kanino, kung saan-saan. Ayoko na kung mag-ano po dito. Kaya nga, ang sinasabi ko po dito, sana po dito, magkaisa po tayo, magingay po tayo talaga. Yung todo, bongga-bongga, dapat dito, magkaroon po tayo ng totoong batas. Kaya nga po ng sinasabi po ni Manny Pacquiao, dapat po magkaroon ng pangil yung batas po natin. Alam po ninyo, itong sinasabi ko nga po dito, yung una, itong napakatindi pong ingay po ng tambutso. Alam mo ninyo, alauna po ng madaling araw, alas 12 po ng madaling araw, siyempre pagod ka, gusto mong pahinga, gusto mong matulog. Ganyan po yung nangyari doon po sa kababayan po nating Pilipino na talagang binaril po niya yung dahil sa sobra pong siguro napikon na ho yung matanda, binaril po niya yung motorista dahil sa sobrang ingay po ng motor. Hindi lang po dito po sa Nueva Ecija, ganyan po yung naano po natin. Ganyan po yung na-experience po natin dito. Pagod na pagod po tayo. Pagkatapos yung papunta na po yung tulog mo, makakarinig ka dito na ordinaryong motor lang, pinapalitan po nila yung tambutso po nila, pinapalitan po nilang maingay. So ito, ang pinaka-the best po dito, kagaya ang sinasabi ko po dito, sana sana mapakinggan po ito ng mga local governments po natin, particular po ito mga barangays. Mga barangay po dapat dito, at saka ito nga po yung mga kapulisan po natin, sayang lang yung pinapasweldo sa inyo ni President Duterte. Sipin nyo po dito, double salary, tapos may napakadami pong benepisyo. Kayo po yung inuna ni President Duterte. Ako po yung nananawagan dito kay General De Bolsinas, sana naman po, hindi lang yung nagbubutas ka ng bangko dyan, huwag mong kanlungin, huwag mong i-baby yung mga pulis mo, General Sinas, dahil ito nakikita naman po natin. Sana dito, maging seryoso. At ito, nananawagan na rin po tayo sa mga LGUs po dito, mga pulis ng bawat municipalities, na sana maging seryoso po tayo dito. Marami po tayong nakikita po dito, mga pulis. Manghuhuli po sila, ilang minuto lang, nakatayo doon, tapos mamaya wala na. So, parang ningas kugol lang kumbaga. Ngayon, ito na sinasabi po natin, si General De Bolsinas, sana nga po sir, maging seryoso yung campaign po dito, na pagpuksa dito sa mga violator po, no? Sa mga violator po natin. Ang sinasabi ko po dito, sa totoo lang, ako po nakikita po natin, Mr. General De Bolsinas, nakikita po natin po dito,
Sa mga bayan-bayan, wala na pong mga pulis. Napakadalang po ng mga pulis na nagtatraffic po ngayon. Mga barangay po nagtatraffic po dito, mga enforcer ang ginagawa po nilang pulis na walang alam sa traffic. Nagkanda ipit-ipit na po yung traffic po dito. Itong mga putang inang mga pulis na nagpapalaki po ng itlog po doon sa presinto na wala pong ginagawa. Yun lang po yung ano po natin po dito. Kaya nga sinasabi po natin na sana mahiya-hiya naman kayo sa mga pagmumukha ninyo dahil inappoint ko ni President Duterte, ayusin po niyo yung lugar niyo. At ito pa ho, ano po, ito pa rin po yung panawagan po natin sa DILG po natin. Sana maging seryoso po kayo. Dito po sa programa, dito po sinasabi po ni President Duterte, yung paglilinis po sa lansangan. Alam po ninyo, mayroon po tayong alam po dito, halos po lahat po ng bayan, ang ginagawa po nila dito, pag may announcement po yung DILG na magbibisit, magdadalo o bibisitahin po nila, surprise inspection po nila, no? Ang ginagawa po nitong mga municipal mayors, ano po, ang ginagawa po nila, pinapaligpit po yung mga nakaharang po sa kalsada, pagkatapos yung mga kababayan po natin na malilit na nagtitinda, apektado ho dito. Dahil higpit po na wala sa lugar yung ginagawa po ng mga putang inan to. Isipin niyo po dito hindi po sila seryoso po dito. Ako, napakasimple po ng solusyon po dito. Magtalaga yung itong DILG po natin, 1, 2 or 3 na magbabantay sa bawat municipalities. Isipin niyo po 1,000 plus lang more than yung municipalities po natin. Ba't hindi magawa po ng DILG po natin? Dahil wala kayong makurakot? Ay, mahihiya naman kayo sa pagmumukha niyo, boy. Isipin niyo po dito, sinabi po na darating si DILG, ganun-ganon, ligpit dito, liniligpit po nila. Pagkatapos po dito, ang ginagawa ilang araw lang, maghihigpit po yung munisipyo, maghihigpit si mayor, maghihigpit si ganito. 3 araw lang, wala na balik po sa dati. Hindi po sila seryoso po dito. Yun pong pinapanawagan po natin. Ito, hindi ho ako nag-ano po dito, wala akong pakialam, magalit kayo. Putang ina nyo, dahil kaya po tayo nagmumura dahil ito po yung sinasabi po natin. Kawawa po yung maliliit na mga negosyante po natin. Isipin nyo po dito, ang isa pang nagiging problema po dito, itong kalsada po natin. Ito, palagi po natin inuulit po natin sa mga video po natin. Isipin nyo po dito, punta ka ng Arayat, galing ka ng dito po sa Cabiao, San Isidro, Gapan, sabog-sabog, wasak-wasak po yung kalsada po dito. Ito pong DPWH, alam po ninyo, ginagawa po yung sa Cabiao, ano po? Ang mayor po dito si Ramil Rivera, no? Si Ramil Rivera po yung mayor po dito at siya rin po yung kontraktor. RBR, ano po? Ramil B. Rivera Concrete, ano po ito. Basta ho siya rin po yung kontraktor. Saan ka nakakita ho dito, mayor, kontraktor? Putang ina. Yung DPWH po, wala ho, hindi ho natin nakikita yung presensya. Ang nung minsan po dumaan po tayo dito, hindi ho natin alam kung pagdaan po namin, nakita po namin ho dito, yung lata po ng Hokkaido. Lata ho ng Hokkaido, yun po yung ginagawang pansalok ng mga putang inang hindi ho natin malaman na lata po ng sardinas ang pinangsasalok po nila ng espalto na ilusat. Nung minsan nadaanan po natin dito, hindi ho natin alam kung tae po ng kalabaw ho yata yung pinantatapal nila sa kalsada po natin. Nakakatawa. Kaya nga po, sabi po natin dito, nakakatawa yung nangyayari po sa bansa po natin. Sabi ko nga sa kasama ko, nung nakita ko po yung espalto na nakatapal po doon sa malaking butas, dumaan po yung truck na kaldag na tanggal. Sabi ko ho dito, parang tayo yata ng kalabaw. Totoo po ito, hindi ho tayo nag-ano po dito, isipin niyo po dito, instead na may transport ni kabayan, yung kanyang kaunting paninda, mga gulay, mga prutas po dito para may transport niya po ng press na sariwa sa palengke. Dahil po sa lubak-lubak, sira-sira yung kalsada, natrasado yung biyahe, nagtatagal po yung biyahe, lubak-lubak, nasaldak, pagdating po sa palengke, durog-durog yung kanyang gulay, lantay yung kanyang gulay, sa pangit na kalsada, sa tagal po ng biyahe, sa kapabayan po ng DPWH. Ginagawa po ni DPWH, pinapakontrata kay Mayor, pinapasubcontract na kay Mayor ulit. Yung mga putang inang to, wala na ho silang ginawa, kundi doble-doble ho kita. Sumasahod na, Mayor na nga siya, kontraktor na, subcontractor pa ang mga putang inang to. Wala na hong pag-asa. Kaya ang sinasabi ko po dito, ayoko na hong mag-ano po dito. Antayin nyo na lang yung panahon para sa inyo. Itong mga mayors po natin, mga kapitan, mga governor, mga senador, congressman, utang ina kayong mga magnanakaw,
Hindi ko po yun nilalahat. Ito, sinasabi ko lamang po ito sa mga magnanakaw. May panahon kayo. May panahon po tayo dyan. Hindi po tayo nag-ano po dito. Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag mo sasabihin na tapos ka na sa termino mo. Pag dumating yung time, uhusgahan ka kung ano yung ginawa mo. Magantay lang po kayo. Ayaw yung tuminaw, sige tingnan natin. Mamulot kayo ng mga mangkay ng mga mandurugas. Itong mga kawatan, mga opisyalis po natin, at alam naman natin na involved sa corruption, involved sa crimes, pero kinakanlong ni general, kinakanlong ni congressman, ni governor, ni senator, ni mayor. May panahon kayo, putang ina kayo. Matatapos din yung mundo nyo. Ito nga po, itong pag-usapan mo natin isa po dito, itong vaccine na walang katapusan. Ano po? Isipin po ninyo, alam po ninyo, napakadami na nagugutom ng mga Pilipino. Napakahirap po ng buhay, walang hanap buhay, ano po? Mag-apply po ng trabaho, isa swab test, rapid test. Kung ano-ano pong mga testing ang pinapagawa po nila. Isipin niyo po dito, meron tayong kababayan po dito na taga Manila. Nagpunta po sila dito sa Nueva Ecija. Gagawa po sila, no? Gagawa po sila ng mga technician po ito. Ayaw ko na pong sabihin yung pangalan. Technician, naggaling po ng Manila, pumunta ho dito. Bago po sila makapasok doon sa kanila pong tatrabahuhan, sinuwab test, pinirapid test po sila. 2,000 po yung gastos. Isipin niyo po itong katarantaduhan ng mga putang. At alam po natin na ito hindi naman totoong virus to. Ito po yung bacteria. Ha? Pangit si Ako is watching, ma'am. Mabuhay ka, salamat sa panonood. Alam po ninyo, palagi po nating sinasabi po ito, may pag-aaral po ito. Ito, hindi po virus, ito po yung bacteria. Ngayon, napakalaki po ng pondo, napakalaki po ng budget na inilalabas po nila dito sa vaccine po na ito. Na hanggang sa ngayon, pinag-uusapan po nila, isipin nyo po dito sa Myanmar, sa India, 500 pesos, dalawang dose na po ito, samantalang sa Pilipinas, 3,600, napakalaki po ng kurakot. Yan po ay pinopropose nitong si General Bautista at saka po nitong si Duque. Sila na yata yung pinakamayaman na politician, na politiko dito sa bansa po natin. Sabi ko nga dito, dapat dito sila muna yung, hindi ho dapat i-inject, dapat ipainom sa mga putang inan. Total, ganyan ho yung gusto nila. Niloloko nila yung mga tao, niloloko nila yung mga Pilipino, mga kababayan po natin. Dapat sa kanila, inumin po nila yung vaccine. Alam po ninyo, napakalaki ng sobra po yung kurakot po nila dito. Instead na ipamigay na lang, itulong sa mga totoong mga kababayan po natin mahirap, pinagtutuunan po nilang pansin itong buti pa po yung vaccine. Pinag-aralan po nila. Ang nakakabwisit pa po dito, i-interviewin po itong mga putangin ng mga doktor na tatanungin regarding po sa vaccine. Wala po silang tumpak na sagot. Wala silang may sagot na maayos. Baka pwede na, baka sakali. Tapos, injection ng kanang vaccine, sasabihin po nila wala silang pananagutan. Ay putang ina itong mga to. Kasarap patayin itong mga hayop na to. Isipin nyo po dito halos magpakamatay sa trabaho, hindi natutulog si President Duterte para maayos yung bansa po natin, para matulungan yung mga Pilipino. May iangat sa itong nag-i-cause ng bansa po natin at siyempre matulungan yung mga kababayan po natin mahirap. Ito namang mga putang inang mga inapoint niya, mga nagnanakaw yung mga hayop kayo. Alam po ninyo, kung pwede ko lang hilingin kay God Almighty, na magkaroon ako ng kapangyarihan, na isang salita ko lang, mamatay itong mga mandurugas na mga politiko dito sa bansa po natin. Kung pwede ko lang hilingin. Kaso hindi ko pinapayagan ng Diyos. Hindi pinapayagan ni God Almighty na maging ganun po tayo. Dahil talagang ito, mauubos talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Mauubos yung mga magnanakaw, mga kawatan dito sa bansang ito kapag po tayo ay binigyan po ng Diyos ng karapatan na gawin ito. Kaso mabait yung Diyos. Hindi ho niya pinapayagan na maging ganun po tayo. Dahil ito talagang pinag-aaralan po natin. Alam po natin kung sino-sino itong mga magnanakaw na ito. Kung sino-sino itong magmula barangay captain at hanggang senador. Kilala po natin kung sino itong mga magnanakaw po na ito. Yung sabi ko nga po, kung pwede lang hilingin sa taas kay God Almighty, Lord, bigyan po ng kapangyarihan na yung salita ko ay mamatay itong magnanakaw na ito. Kaso hindi ho pwede. Hindi ho pinapayagan po ng Diyos. Ganyan po natin kamahal yung mga kababayan po natin mga Pilipino. Hindi po ako nangangampanya ho dito. Isipin niyo po dito, tayo 2016
Nandyan na po tayo. 2015 nag-start po tayo mag-vlog. Hindi po tayo tumitigil po dito. Tapos yung ibang mga bagong sulpot lang po dito na vlog dito, vlog doon na walang katuturan, walang kwenta. Ikutin nyo po yung buong mundo. Kung naririnig nyo yung sinasabi ko sa mga ibang vlogger po natin, hindi po. Dahil po tayo, mahal po natin yung ating Pangulo. Mahal po natin yung bansang ito, mahal po natin yung mga Pilipino. Yung sinasabi ko po sa inyo, siguro kung ako lang, no, kung ako lang po siguro yung nasa pwesto na maging sekretary po ng DILG or DNR, etc. Isipin niyo po dito itong customs, napaka-sensitive na posisyon. Customs, DILG, ano po? Hindi ko lang alam, ano po. Ako lang siguro ang nandyan. Kung ako lang ang DILG secretary, ako lang po yung ayoko na pong magyabang po dito. Alam po ninyo, kung hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa bansang ito. Isipin niyo po dito. Ito, gumagawa na naman po ng proposal itong Kongreso na bigyan po lang mga Pilipino ng ayudang 10,000 bawat families. Ano to? Tapos dito, namumroblema sila kung saan kukunin po yung budget, saan kukunin po yung pondo. Tapos ito, nag-aalburuto yung CPP-NPA, mga ganong, ambos dito, ambos po doon. Sana mapakinggan po tayo ng gobyerno. Hindi po ako humingi ng pera sa inyo. PNP, DILG, makinig kayo mabuti. Ito, ipinanukalan na po ni Presidente Duterte. Hindi po tayo nagyayabang. Alam po ninyo, napakatindi ng problema po dito, itong CPP-NPA, NDA po na ito. Asan na po ngayon si Ka Eric, di ba? Nakita po natin si Ka Eric po dito, buwis buhay yung ginawa po niya dito. Ibinulgar niya po yung talagang totoong nangyari. Aktibidades, Liberal Party involvement, Catholic Church involvement to CPP, NPA, NDF. Ano pong nangyari? Nga. Di ba? Pinagtawanan. Asan na si Ka Eric po dito? Nawala na. O itong mga party list groups of organization, nasan sila ngayon? Itong mga NPA na nakulong sila sa Toro Campo, asan po sila? Wala na. Usapin po sa corruption sa PhilHealth, nawala po ito. Anong nangyari po ngayon sa bansa natin? Tapos dito, wala raw pera, etc. Utang na dito, utang doon. Tapos kinukurakot lang ng mga putang ina. Diba? So ano pong nangyayari ngayon? Si Tatay Digong, napakalinis po ng kanyang puso. Pero anong ginagawa ninyo? Halos magpakamatay yung mama, mamatay-matay, magkanda sakit, nagkanda puyat-puyat si President Duterte sa kakahanap po ng pondo para maayos yung bansa po natin. Pero itong mga opisyalis po natin, ang ginagawa nyo, mga putang ina nyo, ninanakaw po yung pera. Ito po yung napakatinding, maganda pong solusyon to. Isipin nyo po dito, wala naman talagang COVID. Tapos bibigyan mo yung ayuda, yung mga nagmumukhang gago lang ho yung mangungutang yung presidente po natin. Tapos babatikusin po nila. Itong ibibigay na ayuda, ninanakaw ng mga opisyalis. Kinakatkong ni Kapitan, kinakatkong ni Mayor, kinakatkong ng mga putang inang to. Instead ito lang ha, matagal na ho natin sinasabi at sinabi na rin po ito ni President Duterte. Makinig kayo. Particular itong DILG, ano po, Department of Interior and Local Government Units po ito. Alam po ninyo, ang pinaka-the best po na solusyon, kagaya nung sinabi po ni President Duterte, number 1 lang po dito, i-upgrade po natin yung barangay. Ulitin ko ho, magkano yung sweldo ni Barangay Tanod? 500. Ano yung armas ni Barangay Tanod? Batuta. Isipin niyo po, batuta, pinlalaban mo sa 45 na Armalite po ng mga CPP-NPA na ito na nagkukuta kung sang barangay. Alam po niyo tayo, binubutandaan po ninyo 43 barangays. Buong bansa po ito, binubuo po tayo ng mga barangay. May mga barangay tanod, barangay captain, sa bawat bayan. Di ba? So, ngayon, ang sinasabi po natin, siyempre, barangay tanod ako. Namasyal ako dyan, nabalitaan ko dyan. Pinakachismoso po. Sinasabi po, pinakachismoso po sa natao sa Pilipinas. Sa bansang ito, si barangay captain at yung mga barangay tanod. Sige. Si barangay tanod, nag-round na nakita, may mga armado, nagpunta sa bundok, naggawa ng kampo doon. Dumating po yung pulis, nagtanong pulis kay barangay. Tinatanong niya, may nakita ka bang ganito, ganon. Ang sasabihin po ni barangay, wala.
Bakit? Alangan namang sabihin ni barangay na mayroon, samantalang ibibis ko ba yung 500, yung buhay ko sa 500 pesos lang? Nga ako. Isipin mo ko dito, samantalang sila, ang lalakas ng armas. Batuta lang ako. Dumating si pulis. Kasi kinagabihan, dinampot ka ng NPA, may laban ka, wala. Oh. Anong gagawin po natin? Para maging porsigido si Barangay Tanod. Gawin po natin siguro ang 4 o 3 doble. 4,000, 3,000, 3,500 yung sweldo ng barangay. I-upgrade po natin yung mga baril po nila. So ito po yung the best na solusyon. Kesa ho, ipamigay mo itong ayuda, magpamigay ka na kung ano-ano pong mga SAP, etc. Kung ano po dito, pambili ng vaccine na walang kakwenta-kwenta, nananakawin lang po nila. Bakit hindi ho natin i-upgrade? Bakit hindi ho natin ibigay dito sa talagang mga tao na pakikinabangan na hindi ho kagaya po dito na ninanakaw ng mga politiko yung pera? Di ba? Ayaw po nila. Bakit? Sayang, hindi ho nila wala ho silang makukurangan po dito. Isipin mo po dito, kung 4,000 o 5,000 ang sweldo po ni Barangay Tanod, naka-45 ho ito. Tapos naka-insured yung mga pamilya. May pabigas pa ho dito. Gawin na ho natin yung empleyado talaga ng gobyerno. Okay. Darating ngayon si pulis. Sorry. Siyempre po, darating si pulis, magtatanong kay barangay, sasamahan ni barangay, yung mga pulis at sundalo, ituturo yung kuta ng mga rebelde. Ngayon, sa palagay po ba ninyo, si Commander Alibasbas, mag-i-establish pa siya ng grupo doon sa mga barangay kung ganito po katindi yung gamit at yung paninindigan ni Barangay Tanod dahil po malakas yung sweldo, malaki ang sahod, may mga benepisyo, may insurances, may mga, lahat po kumpleto. Yun po yung sinasabi po natin. Napakasimple lang. Ba't hindi magawa ng gobyerno po natin? Isipin niyo po dito, ni isa walang magpanukala po sa presidente po natin. Parang ano po ito parang itong COVID po na nangyari. Ni wala pong nakaisip, ni wala man lang magrekomenda sa Pangulo na sabihin man lang kay President Duterte, itong si Bongo, si Bato, itong si Tolentino na napakalapit sa presidente, ni hindi man lang nila masabi kay Digong. Diba? Kasi po, itong mga tarantadong, itong mga hayop, mga hinayupak po na ito, kaya hindi ho nila inirekomenda. Siguro malakas. Malaki ang komisyon sa PhilHealth ng mga tarantado ho na ito. Ako, bato-bato sa langit, matatawa ni huwag magalit. Ako, hindi ko sinasabing nang umisyon kayo. Pero ito lang po yung masasabi ko. Napakatindi ho ng komisyon po ng hospital, itong mga doktor po na ito sa PhilHealth. Kaya natigil po yung corruption po sa PhilHealth. Hindi po natigil ang corruption, natigil po yung investigasyon sa PhilHealth. Isipin nyo dito, itong si Bongo napakalakpit kay President Duterte. Total, Senator Bongo, nandiyan ka na rin lang. Ay lubos-lubosin mo na. Si General Bato de la Rosa, itong si Tolentino, malapit sa presidente. Mayroon ba kayong narinig na sinabi ni Bongo, ni Bato, ni Tolentino, sir, baka naman po pwedeng pag-aralan po natin, baka pwede natin i-autopsy yung sinasabi po ni Dr. Alibasbas na namatay sa COVID si Juan de la Cruz. Di ba? Pwede naman ho ito. Bakit ito nagawa ng Italian Ministry of Health? Bakit ito nagawa nila? Ba't ang Pilipinas hindi nila magawa? At hanggang sa ngayon, itong putang inang face shield po na ito hindi maalis sa bansang Pilipinas. Bakit? Kasi hindi pa nabibenta lahat ang kanilang mga face mask, ang kanilang mga face shield na pinagkakapirahan po nila. Tandaan po ninyo yung pangalan ni Arthur Yap, huwag niyong iboboto itong hinayupak na gobernador po na ito. Dahil siya po ay nagpanukala, yung barrier, design niya lang ang pwede mong bilhin. Tandaan po ninyo mga pangalan nito. Si Arthur Yap ng Parting Visayas, ng mga Liberal Party. Tandaan po natin mga pangalan ng mga putang inan to. Sila po yung nagpahirap sa mga Pilipino. Isipin niyo po dito na lamang po sa Pilipinas mayroong face shield. Face mask okay na Bakit? Kasi negosyo ng mga putang inan to. Isipin niyo lang po dito, Senator De La Rosa, Senator Bongo, Senator Tolentino, bakit hindi nyo mai-recommenda sa presidente? Hindi lang naman nila mai-recommenda na Tatay Digong, baka pwedeng baka pwede nating subukan yung sinasabi po ng palamulang vlogger po na ito. Baka pwedeng i-autopsy nga po natin, baka totoo. At least man lang kahit paano may nagawa kayo sa bayan. Hindi yung puro sip-sip ka sa presidente na kumakabig lang kayo na hindi nyo na inisip yung kapakanan ng mga Pilipino. Naghihirap po yung mga Pilipino ngayon. Napakadami po nagugutom. Wala pong makain. Wala pong trabaho, wala pang
Pagbibiyahe, napakadami pong mga clearance lang hinihingi. Itong IATF na walang silbing inutil sa mga putang inan to. Iniisip lang po nila yung kanilang kapakanan. Iniisip lang po nila dahil sila po yung nakapwesto, may mga pera. Hindi na ho nila iniisip na ito'y pahirap sa mga Pilipino. Isipin mo po dito, sasakay ka ng bus. Naka-face mask ka na, naka-face shield ka pang putang ina, nakatarantadukan. Alam po ba ninyo yung naka-face mask, naka-face shield po ito na malusog na pangatawan ng tao? Ito po yung nagiging sanhi ng paghina, pagbagsak ng immune system po ng katawan po natin. Yung palagi kang naka-face mask. Kasi po, yung hininga mo, yung mabahong hininga po natin. Yung dinaamoy mong lumalabas, dami pumapasok. So, hanggang sa nagiging toxic yung katawan po natin dahil po sa face mask po ito. Yan, hindi po nila naisip. Alam po ninyo itong mga opisyalis po natin sa gobyerno, pakitang tao itong mga hayop na to. Pag nasa TV, pag may mga meeting, doon lang naka-face mask. Pero pag sila, hindi po nagpi-face mask. Ganyan sila kagago. Ginagago lang nila mga Pilipino. Sana nga tamaan kayo ng totoong virus, mga putang ina kayo. Yun po yung hinaing po natin. Sayang naman yung boto ng mga Pilipino kung hindi nyo magawa ito si Bongo, Tolentino at si Bato. Hindi man lang nila. Wala pa tayong narinig na kahit na bulong man lang na baka pwedeng pag-aralan. Wala ho. Kundi puro vaccine, nire-recommend po nila yung vaccine, tapos lockdown dito, itong mga putang ina to, hindi na nainisip na ito may pahirap sa mga kababayan po natin mga Pilipino. Tandaan po natin. Babawian natin itong mga tarantadong ito pagdating po ng eleksyon. Zero vote kayong lahat, mga hayop kayo. Basta nakagawa lang ng konting programa. Ito namang mga tangan, mga Pilipino. Abay, pinapasuportan si Pedro, pinapasuportan si Juan de la Cruz. Hindi nila alam, kaya nga ginagawa ni Senador yun dahil trabaho niya yun. Kaya nga natin sila ibinoto. Abay, tinutulak na pong tumakbong presidente, tinutulak na pong vice presidente, mga tanga at mga putang inan to. Andyan lang ho sa tabi-tabi po natin. Kaya nga alam po ninyo, itong vaccine, ito, nagiging prone lang po ito ng corruption. Prone lang po ng corruption. Walang pagkakaiba po ito yung Dengvaxia vaccine. Diba? Binabatikos nyo yung sigarin, yung Dengvaxia vaccine. Mas matindi pa ho yung ginagawa ninyo ngayon. Napakaingay po ninyo. Sus Mario Joseph, ayaw ko na ho magsalita ho dito. 3.5 billion na ginawa po nila yung programa. Alam po ninyo, sa totoo lang, itong ginagawa po ng DOH, itong IATF po natin. Ginagawa po nilang, tawag dito, may tawag doon eh. Ginagawa po nilang yung mga Pilipino. Pinaglalaroan po nila tayo. Nakalimutan ko na kasi yung doon, yung pronunciation noon. Basta ho, ginagawa ko nila tayong laruan. Pinag-aaralan po nila tayo. Yung vaccine, ini-inject po nila sa tao, yung ba parang pinaglalaroan po nila tayo. Kaya dapat po ito, huwag na hong i-inject sa kanila. Dapat inumin nila ho yung vaccine po nila. Wala pong pagkakaiba ho ito, mas matindi pa ho yung nangyayari po ngayon. Yung Dengvaxia vaccine, marami pong mga namatay na mga bata. Marami itong vaccine po na sinasabi po nila, marami pong namamatay po dito. Hindi lang po nila nilalabas. Nagiging abnormal, naduduling, na hindi ho normal yung isip ng tao na nakakatanggap po ng ibang vaccine. At ang masama pa ho dito, wala silang pananagutan kung ano mangyayari sa'yo pag naturukan ka ng vaccine. Ganyan sila kagago. Kaya ito nga, ang natin sa mga kababayan po nating mga Pilipino, na ako, hindi ho ako nag-ano po dito. Kung gusto niyo pong i-share, i-like yung video po natin, maraming salamat. Kung hindi na, lang din po. Wala pong mawawala sa atin. Basta ako, nagawa ko lang po yung tungkulin ko bilang Pilipino. Dahil ito, siyempre gusto ko rin pong i-share sa inyo yung totoong nangyayari. Huwag po tayong mag-alala po dito dahil ito, nakikita po natin, napakadami pa hong programa, itong administrasyon po natin. Medyo mahaba na ho yung usapin po natin. Marami ho tayong dapat pang pag-usapan. Alam po ninyo, itong live ko na ito, dapat po ito noong February 18 pa. Nag-iisip-isip nga ho tayo, pinag-iisipan po natin kung pagpapatuloy pa ba tayo. Kasi, nandyan po tayo, matagal na po tayong nag-umpisa po tayo dito. Talagang, alam nyo naman, sa mga kababayan po natin, sa mga DDS po natin, na talagang tayo, hindi ko po kayo binabatikos. 2016, nandyan na po tayo, no?
Hindi ko sinusumbatan yung gobyerno po natin. Ako hindi po humingi ng posisyon. Hindi ho ako humingi ng pera. Kundi sinasabi lang po natin, sana naman yung mga maliliit na kababayan po natin, mga mabigyan ng pansin, mapansin po ng gobyerno po natin. Yun lang po yung ko po dito. Kasi ito yung, nakita naman po natin. May mga nagsulputan, mga vloggers po dito, sinusuportahan ng ni ganito, ni ganyan. Ayaw ko pong banggitin po yung pangalan, kabago-bagong vloggers po dito, nagyayabang, wala naman po laman po yung utak. Daldal na lang daldal po dito, na akala mo sinong napakagaling, wala naman pong alam. Ano po? Kahit po pag-aralan po ninyo, i-reverse po ninyo lahat po ng vlog mo natin. Talagang tayo, hindi po tayo gumagawa ng kwento. Hindi po tayo gumagawa ng sariling kwento po natin po dito. Saka hindi ko po sasayangin yung time ko, 1 oras, kalating oras na nakatayo po dito, na daldal po ng daldal. Hindi ko rin sasayangin yung pera ko sa pagbili po ng internet para lang mag-live, para lang magsipsip sa gobyerno. Hindi po tayo ganun. Tayo po, totoo po tayo dahil nakikita po natin yung nangyayari sa bansa po natin. Alam po natin kung sino-sino itong mga dapat mawala. Sabi ko nga po dito, kung ako lang siguro ang DIL secretary, kung may position lang po tayo, hindi ko lang. Yung sinasabi po nila dito, marami makukulong, marami mabibitay, putang ina. Gawin nyo na lang, huwag na lang kayo magdadaldal. Ayoko na pong magsalita. Pero sabi ko nga po dito, marami po tayong mga natatanggap po dito na kung ano ang mga pinagsasabi po nila. Hindi ako natatakot. Kahit sino ka pa, wala akong pakialam sa'yo. Nandito lang po tayo. Kaya nga sinasabi ko po dito sa ating mensahe ko sa mga kabayan po natin, mahalin po natin ang ating Pangulo. Magkaisa po tayong lahat. Ano po? Saka sabi ko nga kay President Duterte, Tatay Digong, mahal na mahal ka po namin, nandito lamang po kami. Kahit anong oras, hindi ka namin iiwanan, hindi ka namin pababayaan. Nasa likod niyo po kami. So yun, hanggang dito lang po muna yung vlog po natin. Abangan nyo na lang po yung mga susunod po na vlog po natin. Ano po? Pakishare nyo na lang po yung video po natin. Maraming buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po muna tayo. God bless at good night po.